congrats po sa kasal nyo. Ay, po, salamat. Uy, huwag kang mawawala sa kasal, ha? Siyempre naman. Uy, di ka na. Pasok na tayo doon. Adela. Uy, Sen, nakita ko na yung wedding dress mo. Ang ganda-ganda. Naku, alam mo, tingin ko bagay na bagay sa'yo yun. Pagsuot mo na. Talaga ba? Oo, excited na excited Simple lang na naman, ako pero para maganda, no? Ang ganda. Oo. Ikaw, excited ka na ba? Oo, na. O baka naman parang mas excited pa ako sa'yo, Eh, ha? parang gano'n na nga. Siyempre, kinakabahan ako. Eh, pero kamusta na? Meron na akong aasikasuhin doon na kasi may delivery, ha? Hindi, sige. Liligpit ko na rin to. Totoo nga. Ikakasal na si Rosel. Miss, may kailangan ka ba or may order ka ba dito sa store? Excuse me. May order yata may kailangan siya. Hindi. Okay lang. Wala po. Sorry po. Okay lang. Miss, si Ma'am Rosel. Sorry, Rosel. Nakukonsensya man ako, pero wala naman akong magagawa. Anong balita? Tama ka, ma'am. Magpapakasal na si Rosel. Gusto ko lang makasigurado. Siguro naman alam mo na ngayon kung bakit ka tatanungga. Ikaw ang magbabantay kay Chris at kay Rosel. Pero ikakasal na po si Rosel, ma'am. Kahit pa. Sino kaya mapapangasawa niya? Siya kaya yung tatay ng mga anak ni Rosel? Alam mo, Rosel, grabe ang ganda-ganda mo ngayon. Alam mo yung para siyang Diyosa. Aparisyon. Diba? Salamat, ha? Uy, kinakabahan nga ako, eh. Ha? Ba't ka naman kakabahan? Sige ka, baka pumangit ka. Baka ganun talaga kapag kasal mo. Siyempre, kinakabahan ka, diba? Sarap kaya ng kinakasal. Umaaliwana sa langit. Kinasal ka na ba? Bukod dyan, Rosel. Alam mo, bukod dyan kasi... At sumungit ulit ang panahon. Ha? Rosel. Madam. Makinig ka sa akin. May pagkakataon pa para umurong ka. Iligtas mo ang sarili mo. O kung gusto mo, ako ang gagawa ng eksena para hindi matuloy ang kasal niyo. Ano, Rosel? Ano, Rosel? Madam, huminahon naman kayo. Kinukonsinti niyo ang kaibigan niyo. Hindi niyo siya pinayuhan ng tama. Madam? Kilala ko si Darius. Kahit nakapikit ang mga mata ko, alam ko ang pagkatao ng lalaking pakakasalan mo. Nagmamalasakit ako sa iyo, Rosel. Pati kay Tyrone. Kaya sana,
Nagmamakaawa ako sa iyo. Pag-iisipan mong mabuti itong gagawin mo. Madam, alam ko po na malaki ang utang na loob ko sa inyo. Pero, pasensya na po. Sana po maintindihan niyo po ako. Sa ngayon po kasi hindi ko po kayo kayang sundin. Sana po maintindihan ninyo ako. Ang sabihin mo, nauto ka ni Darius. Nauto niya kayong lahat. Madam, hindi naman po sa ayoko pong makinig sa inyo. Pero kasi, alam niyo din naman po na ilang beses ko pong sinubukan na iwasan si Darius. Pero palagi na lang po siyang, hindi ko po maintindihan, pero palagi po niya na ipapakita sa akin na mabuti po siyang tao, na magiging mabuti po siyang ama para sa mga anak ko. At hindi ko naman po ito ginagawa para sa sarili ko lang. Ginagawa ko din to para sa mga anak ko. Talaga lang, ha? Ewan ko sa'yo. Baka naman bulag na ang mga mata mo. O nagbubulag-bulagan ka lang. Hindi ko nga alam eh. Kung bakit nandito pa ako. Samantalang alam ko naman na wala akong mapapala. Sa totoo lang, Rosel, hindi kita kaano-ano. Wala akong obligasyon sa inyo. Pero kung talagang nakapagdesisyon ka na, napakasalan mo si Darius, siguro nga, wala na akong magagawa. Pero sana, huwag kang magsisi sa huli. Pare. Uy. May iba ka pa bang iniisip? Aside doon sa pagbabantay mo kay Malo sa bahay ninyo? Si Rosel. Ano tungkol sa kanya? Ikakasal na siya ngayong araw eh. Parang affected ka. Alam mo, Dok, alam kong mali. Kasi tama lang yung nakahanap siyang lalaki na magmamahal sa kanya, di ba? Pero ang hindi ko maintindihan, simula nung nalaman kong ikakasal siya, parang hindi na siya matanggal sa isip ko eh.